Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong matutunghayan sa pagkakataong ito ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Riley. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan at kwentong aswang. Madalas nga ay natatawa pa siya sa tuwing makaririnig ng mga kwento ukol dito. Minsan ay nayaya siya ng kanyang mga kaibigan sa isang handaan. Pagdiriwang umano iyon ng kaarawan ni Bino. Pinsan ito ng kabarkada nilang si Bimbo. Sumama naman si Riley dahil sa madalas naman silang magkakasama sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya walang-wala sa isip niya na may magaganap palang hindi maganda na maglalagay sa buhay niya sa panganib. Mga taga Fairview sila at ang pinuntahan nila ay sa San Pablo, kung kaya napakalayo noon mula sa kanila. Wala namang napansin na kakaiba si Riley noong unang dumating sila doon. Sabi pa niya ay normal lang naman ang lahat. Inabutan na sila doon ng gabi dahil sa napasarap na sila sa pakikipag-inuman. Nakapwesto sila noon sa labas ng bahay at tanging sila na lang ang naroroon. Ang ate naman ni Pino ay kasalukuyan na noong natutulog. Tanging silang dalawa lang ang nasa bahay nila dahil pareho nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang mga magulang. May kalahating taon na. Nang lumalalim na ang gabi ay nagpasya na silang doon na matulog at bukas na lang umuwi. Nang maghahating gabi na ay nagsimula ng mag-ingay ang mga aso sa paligid. Nagsalita ang pinsan ng kanilang kaibigan na si Bino at sinabing pumasok na raw sila sa loob dahil sa hindi umano maganda ang ipinapaiwatig na ingay na iyon ng mga aso. Kaya natigilan ang kanyang mga kaibigan at napatitig sa pinsan ni Bimbo. Tinanong pa ito ng isa sa kanilang kaibigan kung bakit. Pero tumanggi na itong sagutin pa iyon at sinabing basta. Natawa naman si Riley at nakakainsulto pa itong nanakot. At nung huli ay pasarkastiko pa itong nagkunyari na siya mismo ay natatakot. Hindi naman na ito pinansin pa ng pinsan ni Bimbo, pero sinimulan na nitong damputin ang kaya niyang dalhin para lumipat na sila sa loob. Ngunit pinigilan ito ni Riley at sinabing ayos lang sila sa labas. Ganon din ang sinabi ng iba pa nilang kaibigan. Okay lang daw sila at wala nang dapat pang alalahanin si Bino pagkat kaya naman daw nila ang kanilang mga sarili. Nang hindi niya kayang makumbinsi sila Riley, ay inilabas pa ng pinsan ni Bimbo ang isang botelya at ipinakita sa kanila. Nakita nila na may laman iyong likido at kumukulo iyon. Sinabi ng pinsan ni Bimbo
Napalatandaan umano iyon na mayroong aswang. Hindi na napigilan pa ni Riley ang matawa, kasama na ng iba pa nilang kaibigan, at sinabing nasa makabagong panahon na umano ay naniniwala pa ito sa mga ganong uri ng kwento, at saka ipinagdiinan na hindi totoo ang mga aswang. Para may iwas ni Bimbo ang pinsan sa pambubuska ng kanyang mga kaibigan, ay sinabihan na lang niya ito na pumasok na, at siya na lang daw ang bahala sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya wala nang nagawa pa si Bino, tumalikod na lamang ito at iniwan sila. Nagpaalam naman si Riley sandali sa kanyang mga kaibigan. Tumayo ito at sinabing iihi lang raw. Umikot si Riley sa likod ng bahay upang doon umihi. May mga 5 bahay umano doon sa lugar, pero magkakalayo, kaya hindi na siya nailang na doon na lang isagawa ang pag-ihi. Habang umiihi ay napatingin si Riley sa kanyang harapan. Biglang namanhid ang buo niyang katawan dahil sa kanyang nakita. May isang nilalang na nakaharap sa kanya at nakatingin. Naramdaman niya ang init sa kanyang hita nang mabasa iyon. Hindi na niya kasi nagawa pang tapusin ang pag-ihi dahil sa takot, at kanya nang isinara ang zipper ng pantalon. Pansamantala pa siyang hindi gumalaw. Naisip niya kasing baka lalo lang siya nitong sunggaban. Kaya naghintay siya ng tamang pagkakataon at bumuelo. Kitang-kita niya kung paanong gumalaw ang makapal na buhok ng babae. Nagtayuan iyon na animoy may sariling buhay. Sabi pa niya, naalala niya si Medusa. Ang kaibahan nga lang ay mga ahas ang pinakabuhok nito na nasa kanyang ulo. At bigla na lang umanong umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. At bigla na lang ring kumilos yung babae na akma na siyang susunggaban. Kaya napasigaw siya ng ubod lakas at napatakbo. Pero natigilan siya nang may humarang naman sa kanyang isang napakalaking aso at nakaangil ito. Maya-maya ay nagdatingan na rin ang kanyang mga kaibigan. Pero maging sila ay hindi kaagad nakalapit. Nang makita nila ang kulay itim na aso, biglang napalingon si Riley nang marinig ang malakas na boses ng babae na nasaktan. Na halos isang dipa na lang pala ang layo mula sa kanya. Panay ang pagmumura ng babae habang lumalakad itong papalayo, na nakasangga pa ang mga kamay nito sa harapan ng kanyang mukha. Mabilis namang sumunod yung malaking aso doon sa babae. Nakalaunan ay nakita nilang 2 figura na ng tao ang naglalakad sa malayo. Doon palang nalapitan si Riley ng kanyang mga kaibigan at nakita nila si Bino na nakasilip sa maliit na bintana na nasa likuran ng kanilang bahay. Siya pala ang nagsaboy ng langis at asin doon sa babae. Noong una ay parang hirap pa rin si Riley na tanggapin ang katotohanang nangyari nga sa kanya ang mga bagay na iyon. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na totoo nga ang mga aswang. Pero tuwing magbabalik sa kanyang alaala yung itsura ng babae at ng aso, ay kumbinsido nga siyang totoo nga
ang mga ito. Magandang gabi sa iyo, Sir Bibi. Ako nga po pala si Marvin. Isa nyo ring masugid na tagapakinig at tagahanga. Magbabahagi lang rin po ako ng aking karanasan. Taong 2007 po ito nangyari. Bali na isama po ako ng aking pinsan sa dibu ng isa niyang kaibigan. Malapit po kasi sa akin ang pinsan kong si Marivic at madalas na ipinagkakatiwala siya sa akin ng kanyang mga magulang. Tulad na nga lang ng pagkakataon na iyon, nagagabihin ang pinsan ko sa pag-uwi. Nang dumating kami doon ay natuwa naman ako dahil sa pinagandaang talaga yung selebrasyon na iyon. May sinasabi din kasi sa buhay yung kaibigan niya. Hindi naman ako na out of place at lalo pa nga ako nasiyahan nang ipakilala ako ng pinsang ko sa iba pa niyang mga kaibigang babae. At isa na nga dito si Grace na talaga namang unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani kaagad ako sa taglay nitong ganda. Pakiramdam ko pa nga nung mga oras na iyon ay parang katulad sa pelikula na nag-slow mo ang lahat habang nakita ko siyang naglalakad. Lalo na nung makadaupang palad ko siya nang ipakilala sa akin ng pinsan ko. Nung una ay nahihiya ako dahil tulad ng celebrant ay mayaman din ito. Katunayan ay may sarili pa itong sasakyan at siya mismo ang nagmamaneho. Kaya naisip kong baka suplada ito o di kaya naman ay mata pobre at baka hindi ako pansinin. Pero maling-mali ako sa aking mga iniisip. Dahil nang maupo ito katabi ko sa mesa namin ay nakipagkwentuhan ito na siya pa mismo ang nauna. Mabait pala ito na lalong nakadagdag sa kanyang pagkatao. Kaya nasabi kong maswerte ang magiging karelasyon nito dahil sa maganda na ay mabait pa. Nung gabing iyon ay hindi na ako umalis pa sa tabi ni Grace. Naging komportable na rin kami sa isa't isa. Hanggang sa mapadako ang usapan namin tungkol sa mga personal naming buhay. Nalaman kong kaedad ko pala ito, 20 years old na, at may malaki pala itong problema pagdating sa kanyang pamilya. Nanganganib umano maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa may ibang kinalolokohan ang father niya. Idagdag pa, nakaka-break up lang nila ng kanyang boyfriend. Nakatulad ng tatay niya ay ipinagpalit din siya sa ibang babae. Nakita kong nangilid ang luha sa kanyang mga mata at di nagtagal ay tuluyan na nga iyong pumatak. Inaluko siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko pa sa kanyang hindi naman iyon ang katapusan ng mundo. Tungkol naman sa boyfriend niya ay sinabi kong hindi si Grace ang nawalan kundi yung damuho na yon. Wala na siyang makikitang katulad mo, sabi ko pa, dahil nag-iisa ka lang sa mundo. Nakita kong umiti siya at nagpasalamat ito sa akin. Di ko alam kung bakit parang biglang lumakas ang loob ko ng mga oras na iyon. Dahil na rin siguro sa aming nainom. Sabi ko kay Grace kung sa akin nangyari yon, na nagkaroon ako ng pagkakataon ay hindi ko na siya pakakawalan pa.
Nakita kong biglang sumeryoso ang kanyang muka, na nakatitig lang siya sa akin. Kung kaya kinabahan ako. Akala ko kasi ay hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Akala ko ay may nasabi akong masama. Pero bigla niya akong tinanong kung sigurado raw ba ako. Totoo ba raw yung mga sinabi ko? Biglang naramdaman ko na parang lumukso sa tuwa yung puso ko. Iba ang pakiramdam ng mga oras na iyon. Parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. At lalo akong nagulat nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at binanggit ang buong pangalan. At sinabi niyang binibigyan na niya umano ako ng pagkakataon. Mahalin ko raw siya at huwag ko siyang sasaktan. Parang hindi kaagad nag-sink in sa isipan ko yung kanyang mga sinabi. Parang hindi talaga ako makapaniwala noong mga sandaling iyon. Isang napakagandang babae na mala-artistahin at mayaman pa. Iibig sa katulad kong simple lang at wala namang ibang maipagmamalaki maliban sa katapatan ko. Kaya sinabi ko sa kanya na baka dala lang iyon ng kanyang nainom. Sinabi ko sa kanya na baka lasing lang siya. Mabilis itong sumagot at sinabing hindi. Dahil naramdaman daw niya na totoo akong tao. Totoo raw yung mga lumabas sa bibig ko. Kaya masayang masaya raw siya at nagbiro pa siya na hindi ko nagustuhan at akin siyang sinaway. Sinabi niyang basta masayang masaya raw siya dahil sa natagpuan na niya yung taong hinahanap niya. Isang tao na magmamahal sa kanya ng totoo at papahalagaan siya. Kung masaya si Grace noong mga oras na iyon, ako naman ang pakiramdam ko ay parang nasa langit na. Dahil din sa sobra kong kasiyahan. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isipan ko at halos lahat ay tungkol sa pagpapamilya. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Kasi sabi ko sa aking sarili noong mga sandaling iyon ay siya nang talaga. Hanggang sa narinig ko na nag-ring ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ay biglang napawi yung ngiti sa labi niya. Yung kaninang masaya niyang aura ay biglang naglaho at napalitan na kaagad ng lungkot. Nang matapos siya sa pakikipag-usap, ay sinabi niyang tumawag ang nanay niya at pinapauwi siya kaagad. Dahil naroon daw ang tatay niya at nag-iimpake na. Lalayas na raw ito ng tuluyan mula sa kanilang bahay. Mag-aalas 10 na noong mga oras na iyon. Nagpaalam siya sa akin at nagpasalamat. Lumapit din ang iba pa niyang mga kaibigan, pati ang pinsang ko, maging yung birthday celebrant. At matapos magbeso-beso ay lumabas na ito. Pero muli niyang ipinaalaala yung tungkol sa napag-usapan namin at sinabing kami na sa akin na raw ngayon yung pagkakataon na pinapangarap ko kanina. Nangiti naman ako dahil sa kanyang mga sinabing iyon. Inihatid ko siya hanggang sa makasakay ng kanyang sasakyan. Matapos pumasok sa kanyang kotse at kumaway, ay umalis na ito. Pero laking gulat ko nang makakita ako ng isang imahe na kulay itim na nasa kabilang upuan sa harapan na katabi niya. Wala na akong nagawa pa dahil mabilis nang umarangkada yung kanyang sasakyan. Habang nagsasaya ang pinsang ko kasama ang kanyang mga kaibigan, ay hindi naman matigil sa pagkalabog ang dibdib ko. Alalang-alala ako para kay Grace.
Pero pilit kong iwinawaksi ang mga masasamang bagay at isipan na ipinagpapalagay kong na malikmata lamang marahil ako. Makaraan ang halos 1 oras ay nakita kong bumalik si Grace. Sinalubong ko siya at tinanong kung okay na ba ang lahat. Tumango ito at ngumiti. May nakalimutan daw siya. Bigla niya akong hinagkan sa pisngi at tinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Habang hawak ng mahigpit ang kamay ko ay nagpasalamat itong minsan pa sa akin. Natuwa naman ako dahil walang nangyaring masama sa kanya at hindi nagkatotoo yung masamang kutob ko. Nang biglang naagaw yung atensyon ko nang marinig ko ang malalakas na boses ng pinsang ko at ng kanyang mga kaibigan. Narinig ko sa kanilang pag-uusap na naaksidente si Grace at dead on arrival sa ospital. Naramdaman kong parang nangapal ang bukong muka. Namanhid ang katawan ko at hindi makapaniwala. Nang ibaling kong muli ang aking pansin kay Grace ay wala na ito. Kinilabutan talaga ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at bigla na lang tumulo ang luha ko. Sobrang lungkot ang naramdaman ko. Nagkatotoo yung sinabi niya sa akin na tila isang pagpapahiwatig na pwede na umano siyang mamatay dahil sa sobrang kasiyahan pagkat natagpuan na niya yung taong hinahanap niya, na akin pa nga siyang sinuway. Pero isa na pala iyong signos na kahit anong pigil namin sa kanya na wag nang umalis at ipagpabukas na lamang ay ayaw talaga niyang pumayag at nagpumilit pa rin. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin, Sir PB, si Grace. Isang tunay na pag-ibig na minsan lang ipinarana sa akin na agad din na naglaho. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.